Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Kumusta po kayong lahat dyan? Amen. Praise God. So ito po ay laging intro po sa atin ni Pastor kapag po siya ay magpipreach. Are we blessed? Amen. So parang mahina po yata. Isa pa po. Are we blessed? Amen. Yan. Talagang malakas para blessed na blessed. So, siguro po nagtataka po kayo kung bakit record po ang ating mensahe ngayon. Hindi po kasi ako pinahintulutan na makapag-day off ngayon pong Sunday. Pero hindi po ito ang magiging dahilan para hindi po natin marinig ang mensahe ng ating Panginoon. Kundi ito po ang magiging paraan upang magpatuloy palagi ang gawain niya na kanya pong sinimulan. Amen. So salamat po sa connection ito, sa internet na ito na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. So last week po ay ating pong sinelebrate ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Nagkaroon po tayo doon ng service sa Fans and Finds at nagkaroon po tayo doon ng water baptism. At the same time, nagkaroon po tayo doon ng Family Day. Amen. So binabati ko po yung pong nag-champion, ang team Palaban. No, ibang klase po talaga kayo, talagang palaban kayo. So kaway-kaway naman dyan ang team Palaban. At syempre po, binabati ko po ang ating pong mga kapatid, ang ating pong mga bagong tagasunod ng ating pong Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord sa inyong pong mga buhay. I pray po na mas lalo po ninyong maranasan ang pagsama at ang pagkilos ng ating Panginoon sa inyong pong buhay araw-araw. So tayo po muli ay magpapatuloy sa ating series na Know the God of the Bible. I believe po na marami po tayong natutunan tungkol sa mga natatanging katangian ng ating Diyos. Amen? Kung sino siya sa atin bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. So tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord, Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito na ako po ay gagamitin mo bilang iyong tagapagsalita, Panginoon. Tunay nga po na pagkaluban mo po ako, Panginoon, ng iyong karunungan, Panginoon. Pakabasbasin niyo po, Panginoon, ang aking mga sasabihin, Panginoon, na pawang nagmumula lamang sa iyo, Lord, yan. I pray, Panginoon, na samahan niyo po ako, Panginoon, at ikaw ang siyang makita. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Ikaw ang siyang magliwanag sa mga oras na ito. At samahan mo po kami, Banal na Espiritu. At ikaw siya ang kumilos sa aming pong kalagitnaan, Panginoon. Marami pong salamat at Panginoon, inaangkin po namin ang katagumpayan ng iyong pong gawain. Marami pong salamat in Jesus' name. Amen. So, isa po sa mga katangian ng Diyos na maaari po nating malaman o maaari po nating alam kung sino siya ay ang kanyang pagiging ganap na pag-ibig sa atin. Amen. Sa mababasa po natin ito sa unang Juan chapter 4 verse 7 to 10. Sige po, pakibasa po. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Amen. At ang title po ng mensahe natin ngayon ay The Love of God. Amen. So alam po natin kapag sinabi po nating pag-ibig, ito po ay nagmula sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At ito po ang pundasyon ng mundong ito. Tama po? Dahil sa simula pa lamang ay kumilos na ang pag-ibig ng Diyos sa atin. No, kapag sinabi po natin ang pag-ibig ng Diyos, ito po ay napakalawak. At hindi po natin kayang maarok o maunawaan kung gaano ito kalalim, kung gaano ito kadakila. At isa pa po sa paglalarawan ng pag-ibig ng Diyos ay mula po sa Greek word na agape, na ibig sabihin po ay walang kondisyon o walang pinipili, walang itinatangi. Ibig sabihin, perfecto, buo, ganap,
kumpleto ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So at ang pag-ibig ng Diyos ay kumikilos sa tatlong persona na Trinidad. Ito po ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu na nagpapahayag ng kanilang malapit na relasyon sa pagitan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. So matatandaan po natin, nung binautismuhan po ang ating Panginoong Hesus, ay nabuksan po ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na parang kalapati na bumaba po sa Kanya. At may kasabay pa pong tinig ito na ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugnan. Dito po makikita natin ang malapit na relasyon ng Ama sa anak at ng maging ng banal na Espiritu dahil sa kanilang natural na pagiging pag-ibig. At sa umaga pong ito, atin pong pag-aaralan ng iba't ibang aspeto ng pag-ibig ng ating Panginoon para sa ating lahat. At ang una pong aspeto ng pag-ibig ng Diyos ay number 1, God is initiating. Mula po sa salitang initiate, dito po ay pinapakita ng Diyos na sa Kanya nagsimula ang pag-ibig. Sige nga po, bigkasin nga po natin ang pinagmulan. Siya ang pinagmulan ng pag-ibig na ito. No? From creation, andoon na ang pag-ibig ng Diyos at hindi niya tayo basta nilikha lamang para maging palamuti sa mundo pong ito. Kundi pinili tayo ng Panginoon para sa Kanyang magandang plano at magandang layunin. So bago palikhain ng mundo ay naroon na ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pinili na niya tayo. Sabi po sa Efesos chapter 1 verse 4 to 5, pinili tayo upang maging banal at walang kapintasan dahil sa pag-ibig ng Diyos ay pinili tayo na maging anak niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen. So tayo po ay pinili na ng Diyos. Itinalaga na po tayo dito po sa mundong ito. Tayo po ay bayan at tayo po ay mga anak na ng Diyos. So, sa Jeremiah 31 verse 3, sa simula pa'y inibig ko na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. Ito po ay pagpapakita na ang pag-ibig ng Diyos ay tapat para sa lahat. At ito po ay hindi magbabago at ito po ay mananatili. Ipinapakita rin po dito na siya ang nagkusang umibig sa atin. Sabi po sa unang Juan chapter 1 verse 4 to 19, dahil siya ang unang umibig sa atin. We love because He first loved us. Siya ay nagkusa upang tayo ay ibigin. At dahil sa kanyang pag-ibig, tayo ngayon ay umiibig rin. Kahit hindi tayo kaibig-ibig, ay minahal pa rin tayo ng ating Diyos. Ganyan po walang kakondisyon ang ating Panginoon. Nakakagawa man tayo ng hindi magaganda, nakakagawa man tayo ng mga kasalanan na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, ay inibig at pinili pa rin tayo ng ating Panginoon. Nagkusa pa rin ang Panginoon na ibigay ito sa atin, ang kanyang natatanging pag-ibig. So, number 2, God is merciful. Ito rin po ay isa sa mga aspeto at katangian ng pag-ibig ng ating Diyos, ang kanyang pagiging maawain. Sa lumang tipan po ang mga Israelita noon na handa na pong tupugin, kung mababasa po ninyo, handa na silang lipulin ng ating Panginoon dahil po sa kanilang paggawa ng hindi maganda, dahil sa kanilang mga hindi magagandang gawain, ay nakahanda na po silang tupugin ng ating Panginoon. Ngunit sa pag-ibig at ang awa ng Diyos ay hindi po niya ito ginawa. Bakit? Dahil nais pakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig kahit pa sa mga tao nagkakasala sa Kanya. Minsan ganun din po tayo na kahit hindi tayo karapat-dapat, ay pinagiging dapat pa rin tayo dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. At isa ito sa mga aspeto ng pag-ibig niya ay ang maawain.
So iniisip niya yung magiging kalagayan natin, no? Iniisip niya yung magiging sitwasyon natin. Concern ng Panginoon sa magiging kahihinatnan ng buhay po natin, no? Binibigyan tayo palagi ng pagkakataon ng Panginoon. Binibigyan tayo palagi ng pag-asa, no? Na baguhin yung ating pong mga nakagawiang mga kasalanan. No? Ang habag at ang awa ng Diyos ang siyang nagtutulak upang tayo ay sagipin at hanguin sa pagkasala. No? Mahabagin ang pag-ibig ng Diyos. Dahil kinahahabagan niya yung mga pinagdadaanan natin. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Dito po pinapakita ng Diyos ang napakalawak ng biyaya ng kanyang habag at pag-ibig sa atin kahit pa tayo po ay nagkakasala. Ipinapakita din dito na siya ang ama ng kahabagan. Sabi po sa 2 Korinto chapter 1 verse 3, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Amen. So ang pangatlong aspeto ng pag-ibig ng Diyos ay God is compassionate. Isa pang aspeto ng pag-ibig ng Diyos ay ang kanyang pagiging mapagmalasakit. No? Halos magkaparehas po ito ng kanyang merciful, ang awa at habag ng ating Panginoon. Sa Hebrew po, ang salita pong compassion ay rahab, na ibig sabihin po ay to love deeply. May malalim na pagmamahal. No? Ito po ay nagmumula sa kaibuturan ng puso ng ating Panginoon. No? Ganon kalalim po ang pag-ibig niya sa atin. Hindi po natin kayang abutin ang lalim ng pag-ibig niya sa atin. Na kapag nararanasan natin ito ay ganun na lamang yung epekto nito sa atin. Mararanasan natin yung matinding emosyon. Minsan mapapaluha tayo, minsan hindi natin maipaliwanag ang kasiyahan dahil sa lubos na pagmamalasakit ng ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. No? Halimbawa po ng pagiging compassionate ng ating Panginoon ay yung pong mababasa natin yung pagpapakain niya sa 5,000. No? Dito po ay pinakita niya ang kanyang matinding pagmamalasakit, ang kanyang matinding habag sa mga tao. Sabi po sa Marcos chapter 6 verse 34, para silang tupang walang pastol. No? Pinapakita po dito ng Panginoon ang kanyang great compassion na nagmamalasakit siya sa kalagayan natin. Nahabag siya sa mga sitwasyon natin. Kung kaya't sila ay pinakain ng ating Panginoon. Tinuruan ng ating Panginoon. Kaya po sila ay nagkaroon ng kalakasan, sila po ay nabusog at nagkaroon muli ng pag-asa na magpatuloy po sa kanilang buhay. So pang-apat po na aspeto ng pag-ibig ng Diyos ay God is affectionate. Ito po ay isa sa mga aspeto ng pag-ibig ng Diyos na nagpapahayag na mapagmahal, masintahin, magiliw, may paglalambing. Ito ay nagpapahayag na may matinding feeling. No? May emosyon. No? May labis na kagalangan ang nararamdaman. No? Kung mababasa po natin, yung gaya po ng isang parabola patungkol po sa nawala at natagpo ang tupa. Na mababasa po natin sa Lucas chapter 15 verse 1 to 7. Sabi po doon, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ng isa, ano ang gagawin niya? No? Hindi ba't iiwanan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang isa? No? Nang ito po ay kanyang natagpuan, labis po yung emosyon, labis po yung galak na naramdaman ng pastol na iyon. Labis po yung kanyang kagalakan. No? Labis yung masidhi niyang pagmamahal sa kanyang mga anak. No? Sila po ay nagdiwang, no? Nag-celebrate po sila. No? Sabi pa nga po niya sa kanyang mga nasasakupan, makipagsaya kayo sa amin sapagkat
natagpuan ko na ang isa sa aking mga tupa. So ganun din po sa alibughang anak. Ito po ay naglayas, kinuha po niya ang kanyang mga mana, nagpakasasa po siya sa kanyang buhay. So ang labis po ang lungkot ng kanyang ama, ang mga sandaling iyon. Subalit po nang bumalik, ito po kanyang alibughang anak. No, labis po yung kanyang emosyon, labis po ang kanyang tuwa na nadarama nang bumalik po ang kanyang anak. No, nagsaya po sila, nagkaroon po ng malaking handaan. No, ipinakatay pa yung pinakamainam na hayop doon po sa panahong iyon. So ganoon din po ang aspeto ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Meron siyang masidhing pagsinta, may maggiliw siya na siya'y pagsinta. Katulad po sa isang mag-asawa, no? Sa lahat po ng ginagawa, dapat po may pagmamahal. Dapat palaging mainit ang pagsinta. Amen? So gaya po ng pagtitimpla ng kape, no? Minsan kumukulo pa. Amen? Talagang mainit-init pa. Amen? So, mula po sa salitang affection, dapat po ito ay may epekto para apektado po tayo. Amen? Talaga namang maaapektuhan po tayo. O, maaapektuhan tayo ng lubos kapag naranasan mo ang wagas na pag-ibig ng ating Diyos. So, ang panglimang aspeto ng pag-ibig ng Diyos ay God is sacrificial. Alam na po natin ito. Talagang ito po ay pagpapakita ng sakripisyo ng ating Panginoon, ng kanyang matinding pagmamahal na ginawa ng ating Panginoong Hesus. No? Ang tubusin tayo sa ating pagkakasala. No? Tubusin tayo sa ating mga kasalanan, sa kamatayan. No? Ipinapahayag niya dito ang kanyang dakilang ginawa. No? Sabi po sa Juan chapter 3 verse 16, no? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katuwaan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala nang mas hihigit pa sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ipinahayag niya ang kanyang dakilang pag-ibig para sa ating lahat. Amen. Dahil sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoon, natuto rin tayong magsakripisyo. Dahil sa sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon, tayo po ay natutong magtiis. At natuto rin po tayong magmahal at mahalin. Hindi po ba? Amen? At ang ika-anim na aspeto ng pag-ibig ng Diyos ay God is jealous. Siya ay mapanibuhuing Diyos. Sabi po sa Exodus chapter 20 verse 5. At ito po yung issue po dito yung patungkol sa 10 utos na huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibuhuing Diyos. Siloso po ang ating Panginoon. Ayaw niya po na may kahati ang ating Panginoon. Gusto po niya siya lamang ang magiging Diyos natin. At wala na pong iba. Amen. Sinasabi po dito ng Panginoon na siya ay mapanibughuin kapag may mga bagay tayong mas pinapahalagahan maliban po sa Kanya. Alam niyo po maraming pinagsisilosan ang ating Panginoon. Nandiyan po ang ating oras. Kapag wala po tayong time sa Kanya, nauubos yung oras natin sa hindi magandang bagay. No? Diyan po nagsiselos ang ating Panginoon. Sa ating pong mga trabaho, na puro na lang trabaho, wala na lang pahinga. Inuuna pa yung mga ibang bagay. No? Iniisip yung kapakanan. Opo, maganda po iyon. Pero kung iyon ay nagiging prioridad mo na sa iyong buhay, ito po ay pinagsisilosan na ng ating Panginoon.
ating pong mga plano sa buhay at ating mga desisyon, kapag hindi po natin inilalapit sa Kanya, kung hindi po natin idinudulog sa Kanya, no? Kapag hindi po natin inihingi ang paggabay niya sa mga plano at desisyon natin, nagsiselos po ang ating Diyos. Nagsiselos ang Diyos kapag hindi natin siya ina-acknowledge sa bawat tagumpay na nakakamit natin. Mga priorities natin na dapat lamang na siya ay unahin. Huwag nating sambahin yung anumang meron tayo. Dito po ay ipinapakita ng ating Panginoon na dapat tayong maging tapat sa Kanya. Maging tapat tayo sa lahat ng pagkakataon kahit anumang oras. No? Huwag nating pahalagaan ng mas ang anuman sa mundong ito. No? Pahalagaan natin kung ano ang nais niya para sa atin. Amen. Pahalagahan natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. At pang-7, God is chastening. Ang isa sa mga aspeto ng pag-ibig ng Diyos ay Kanyang pagdidisiplina upang tayo po ay lumaki na isang mabuting anak. Amen? Ang pagdidisiplina, ito po yung pagtutuwid ng ating Panginoon. Itinutuwid tayo ng pag-ibig ng Diyos kapag tayo po ay nalilihis ng landas. Pagtatama, kinukorek tayo ng Panginoon kapag po tayo nakakagawa ng mali o hindi maganda. Amen? Tulad po ng sinasabi sa Kawikaan chapter 11 verse 11 to 12. Aking anak, ang sawayin ni Yahweh ay huwag mamaliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya'y itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. So walang mga magulang na ayaw mapabuti ang anak. Amen. Lalo na po ang ating Panginoon. No? Kaya kapag tayo po ay dinisiplina ng ating Panginoon, no? Upang tayo po ay hindi mapahamak, hindi po tayo mapariwara, no? Hindi po mapariwara ang ating buhay. Dapat palagi tayong makinig. Ganito ang nais ng ating Panginoon. Magkaroon tayo ng disiplina. Tayong mga anak niya. Ganyan din po ang nais ng mga magulang natin. Minsan kailangan po tayong paluin para maging mature po tayo. Kailangan atin ng pamalo para tayo po ay lumago. Amen. Sabi po sa Hebrew chapter 12 verse 8 to 9, kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil dyan ay iginagalang natin sila. Kaya kapag nagpapadisiplina tayo, lalo na po sa ating Diyos, sa ating pong Panginoon, ay pinapakita po natin ang ating mataas na paggalang sa Kanya. Amen? Kaya kapag dinidisiplina tayo ng Diyos, itinutuwid tayo, ay lagi po nating tatandaan na ito ay para rin sa atin. Huwag tayong lalayo, huwag tayong magmamaktol, huwag tayong magdadabo, huwag nating iisipin na, bakit kaya nangyayari sa akin ito? Hindi na yata ako mahal ng Diyos. Maaring may gusto siyang ituro, maaring mayroon siyang gustong itama sa buhay natin. Tandaan po natin palagi na mahal tayo ng Diyos. At ang panghuli po sa aspeto ng pag-ibig ng Diyos ay God is steadfast. Ito po ay isa rin sa napakahalagang aspeto ng pag-ibig ng Diyos. Mula po sa salitang steady.
pananatili ng pag-ibig ng Panginoon na hindi po nagbabago. Walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos, no? Na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Eternity ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, committed love. Hindi natitinag. Walang katapusan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Laging nagpapatuloy. Ngayon hanggang sa magpasawalang hanggan. No? At mababasa po natin sa awit 136, no? Sa buong chapter po na iyon, no? Na 26 times po dito ang binanggit na His loving kindness is everlasting. No? Na ang pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ibig sabihin, ito po ay nagpapakita ng tapat niyang pag-ibig sa ating lahat. No? Ano man ang kabigatan mo, no? Ang pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Sa iyong mga problema, ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung karamdaman mo, tandaan po natin ang pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. No? Sa iyong mga sitwasyon sa pamilya, no? Ang pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Ito rin po ay kanyang walang hanggang commitment para sa lahat. Ang pag-ibig niya ay walang kondisyon at walang itinatangi. Sabi po ni Pablo sa Roma chapter 8, 38-39, sapagkat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. So mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ay hindi po magbabago kahit kailan. At walang sino mang makapaghihiwalay sa atin sa Kanya ng kahit ano paman. No? Kapag tayo po ay inibig ng Diyos, tayo ay iibigin niya magpakailanman. Kapatid, nais mong maranasan ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay, maaari kang sumunod sa isang panalangin ito, isang panalangin pagtanggap sa ating Panginoon. Maaari kang sumunod at tanggapin siya sa iyong buhay. Panginoong Hesus, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw nga ang maghari sa akin. At ikaw ang siyang manguna sa buhay ko, Panginoon. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Kapatid, kung ito ay iyong ipinanalangin, makakaasa ka ang Panginoon ay pumasok sa iyong puso. Kasama mo siya, hindi ka niya mababayaan, hindi ka niya iiwan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo at ito ay walang hanggan. At sa ating pong pagtatapos, dito po ay ipinapahayag ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig para sa ating lahat. Kaya kung anuman ang mga pagsubok
na pinagdadaanan mo ngayon, anuman yung mga kabigatan, anuman ang iyong mga problema na pinagdadaanan ngayon, ay lagi mong tatandaan na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. At ito ay walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mabuti, Panginoon, marami pong salamat sa pag-ibig mo sa amin. Ang pag-ibig mong hindi nagbabago. Pag-ibig mo na hindi naglalaho. Panginoon, marami pong salamat sa pag-ibig na ito. Sapagkat, Panginoon, kami po ay natutong umibig din, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong wagas na pagmamahal sa amin. Ikaw nga po, Panginoon, ang maghari. Panginoon, marami pong salamat sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa amin. Marapat lamang, Panginoon, na ikaw ay aming itanghal sa aming mga buhay. Marami pong salamat sa pag-ibig mong wagas sa amin. Marami pong salamat, aming Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen and Amen.